Confidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 12 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Lunes nga edisyon kita, Agosto 10, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, mga kabyanan, ang mga kalain-lain nga mga uniform personnel halin sa PCG, PNP, Bureau of Fire, nagapatigayon sang ilang mga monitoring, rescue operations sa mga apektado nga lugar bangod sang bagyo Maymay, no, nga ginpabaskog man sang habagat. Gin-enhance pagid sang bagyo, no, ang habagat. Pila kita ka mga nakuha nga mga balita sa bahin, mga kabyanan, sang Southern Metro Manila, Bulacan kag Quezon, ginpabaskog sang Philippine National Police ang monitoring, koordinasyon, rescue kag public safety operations. Kabahin ini sang pagpasiguro sang kapulisan, no, nga handa ang mga personnel para sa posibleng evacuation kag iban pang emergency, pagbantay sa mga lugar nga ginbaha kag evacuation centers, padayon nga koordinasyon sa mga lokal nga pangulan kag gilayon nga pagbulig sa mga residente nga kinahanglan mag-evacuate sa mas safe nga lugar. Napanawagan sa kapulisan ang publiko nga magpabilin nga alerto, magsunod sa mga abiso sa lokal nga panguluhan, mag-evacuate gilayon para malikawan ang anuman nga insidente. Samtang ang PCG naman nagpatigayon sang rescue, evacuation kag libreng sakay operation sa Cavite, Laguna kag Batangas. Nagbulig man ang PCG sa mga stranded nga commuter sa Kawit, nag-evacuate sa mga residente sa flood-prone area sa Victoria, Santa Rosa kag Lipa City, kag preemptive evacuation sa mga residente sa Talisay bangod sa posible pagtiphag sang duta. Padayon na ang koordinasyon sang PCG sa mga lokal nga panguluhan, iban pa nga ahensya agad masiguro ang seguridad sa mga residente kag madasig nga pagresponde sa mga lugar nga apektado sang habagat. Ang Bureau of Fire Protection naman nagpatigayon sang roving, monitoring, road clearing kag public safety operations. Kabahin sini ang flood monitoring kag pagpanghanda para sa evacuation sa National Capital Region kag Paniki, road clearing operations sa Laurel, Batangas kag pagbulig sa mga stranded nga motorista kag commuter sa mga ginbaha nga bahin sang Subic, Zambales. Padayon man ang koordinasyon sa BFP sa mga lokal nga panguluhan kay iban pang responders sagud masiguro nga makaresponde sa mga lugar nga apektado sang kalamidad. Itubtob subong, no, ang tiyempo ano sa gyapon. Do masiling mo blang hindi gid manami ang tiyempo, inabangod man sang
habagat. Kag ti may mga nagasunod pa nga bagyo bawti sa bahin naman sang mga fiber vessels sa Iloilo Pagimaras ang hordan nga mga fiber vessels nag-anunsyo nga tubtob lang sila alas 8 ang last trip pa ang Parola pa Hordan. Ang last trip naman pa Hordan to Parola 7:30. So ang last trip nga magabiyahe sa Parola o kon sa Hordan Wharf amo na ang labalaban no mabiyahe. Last trip sa Parola Wharf kiti balaan mo mabudlay nga daan magbiyahe nga gabi pagid mga gabihan pagid mga alas 10. Ti kung maobserbahan sang aton nga mga tagpalamati nagabunok pagid ang ulan mga alas 11, alas 12 sang kagabihon isa kaagahon na mapukawan ka pa sang basyada man sang hangin. Ti kahapon or sang nagligad nga adlaw may buhawi gani nga na monitor no ang aton nga mga kautura diri sa syudad sang Iloilo kag pila ka mga nagkalaguba nga mga ano man nga mga nga gamit no bangod sa sining habagat amo na nga dapat mag-aligmat gid kita kag ti ang isa gid pirmi sa ginabantayan sang aton nga mga kauturan kung may klase o kung wala. Pero ti kung ako ang ginikanan kung albalaan mo nga balahaon ang inyong lugar kag risgo nga dalon sa eskwelahan ng inyong mga kabataan, ah, kamo mismo pwede kamo ka-decide. Pero ti laing gid ako nagabase ka man sa announcement sang alkalde pero amo na no ang aton nga mga maestro kag maestra ti saludo man kita no sa inyo kay bisan nga malain ang tiyempo ano gid kamo padayon kamo no sa pag hatag sang kalidad nga edukasyon sa aton nga mga kabataan. Pero ti ano binagbinagon nyo man ang sitwasyon kung do alang-alang gid nga do hindi na gid kamo kabiyahe ti ipiliton mo gid karon mabaha magmasakit pa ba lang inyong mga bata magka-leptospirosis amo gid din ang ginalikawan naton subong balagyuhon dengue pa gid. 14 minutos makaligan sa taknang alas 2 sa hapon. Kag sa mga sakayanon man nato no nga nagabiyahe man saludo gid. Grabeng balod no kung maobserbahan nyo sa mga nagabiyahe. May nakita gani ako nga memes no nga nagagwa nga pila na kuno kasanto ang ginpangayuan nila sang ano no nagpangamuyo sila pero ano kung i-compare mo kaloy-an na mas stable ang mga fiber vessels kumpara mo sa dikatig sang una kag ang Coast Guard mismo maka-assess sila na mismo makapauntat kung alang-alang gid kung tama nagikadalagong balon nga hindi na makasarang ang mga vessels sila mismo ginapauntat nila ang biyahe temporaryo pero ti kung may signal pa gid ati araya sigurado gid na ya may suspension kisa gani bilog nga adlaw no kung laing gid simpo bilog gid yang adlaw wala sang biyahe kag amo na no ang pila man sa mga disbentaha no kung wala pa sang tulay amo na gani no nga ti ginatagaan gid sang priority sang Marcos administration nga magkataytay na dira sa isla sang Guimaras nga ti for example kung hindi na gid man kamuya kabiyahe kay mangod dalagkong balod may alagyan ka may amo lang nagaling malayo-layo no para sa mga taga Hordan kiti o Leganes ina magkonekta sa Buenavista hindi kita magsala no Leganes pa Buenavista ti pwede no may opsyon ka lang galing pero ang biyahe na dira kung halin ka Buenavista malayo kung Buena pa Hordan do dalagan ka paguro 30 to 40 minutes motor ina kinadumduman ko na sang una 2019 gamay lang ano no nga na backstory isang 2019 nadumduman niya to bala sa nagkulob ang pump boat bala to tatlo gito ka vessels bala nagkulob nga may mga nagkalamatay ang may mga gin-augment nga mga nga mga dalagko nga mga do barko bala nga mga vessels diri
natabuan nga way ko kaabot sang last step sa Hordan. Pero ang buwena manughalin pa lang. Wala ka choice. Di ka matulog sa Perto, di ba? Hindi. Hindi ka maway ka man tulugan. So, natabo, nagsakay kita sa fiber steel hull to siya. Nako, ito barko na to kadako. Pabuena. Tapos sa nakasakay na kita tricycle, no? Papuli. Motor. Pa Hordan. So, muna, no? Mugin ang buhay sa mga dira no sa mga upod naton dira sa probinsya sang Guimaras ang iban ti naga-duty pa tagabi nagapuli pero ang iban sinati ma-undertime pa ina karon kon hasta lang alas 8 last trip pero ti amo na no ang mga struggles sang mga nagatrabaho pero padayon lang sa pagpursige kay ti ang tanan nga nagapangabudlay tanan nga nagasakripisyo ginapadyaan man basta insakto lang ang imo nga obra mo gid na iyang pinakaimportante dira way kasang ginatapakan amo na bilang ginatawag nga lumalaban ng patas. 17 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabyanan na sa bahay naman sa Police Regional Office 6, masobra 800 ka armas ang gin-surrender sa masobra 2 lang ka bulan. Wala gani 2 ka bulan. Tsakto. May 22 to July 31, 2026, 2 ka bulan, kag siyam ka adlaw nga nga kampanya kontra loose firearms nagresulta sa pag-surrender sa 858 ka armas. Ano ba lang mga ginpanghimo sa kapulisan naton? Kag ang iban pagid no nga mga updates, ang isa man sa gintalakay sa presscon kaina ang status sa sining mga pulis bala sa Molo Police Station kasunod sang ginpatigayon nga raid sang PNP IMEG kay may ang aligasyon sa to nga may ginatago sila nga wanted awol nga pulis nga may ginagamit nila kuno sa ila mga operation. So amo na pila sa mga dapat pagid nga tagaan sang pagklaro. So ari pabati naton sa inyo ang pagpahayag ni PRO6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo. Surrendered firearms natin. Bilang bahagi na proactive approach ng Police Regional Office 6, kaugnay ng ating kampanya sa patuloy na pagpapalakas ng ating operasyon laban sa mga loose firearms. Ngayong umaga araw ng Lunes, ipinasend po natin yung ating pong accomplishment ng loose firearms sa buwan ng May up to July 2026. Pinisita po natin ngayong umaga yung 858 na loose firearms na bahagi ng effort ng ating kapulisan sa buong Western Visayas. RD kasi before 30,000 plus yung surrendered or loose firearms na na-recover or natipon din po natin sa Western Visayas. Ngayon po 800 plus. Masasabi po ba natin na still marami pa din ng mga loose firearms dito sa Western Visayas? Yan po ay bahagi ng ating patuloy na kampanya para po sa ating pagkumbiskan ng mga loose firearms. Yung pong unang ating presentation ng nakaraan, medyo mahaba-haba ho yung period na kinover po niya. Yung ating pong presentation ngayon na 858, ito po ay para sa 2 buwan lamang, mahigit ng ating panunungkuling bilang Regional Director. Alam po ninyo, magpapatuloy yung effort o kampanya ng Police Regional Offices para po sa ating proactive approach, para po sa patuloy ng pagpapalakas at paghina po ng ating focus friends, kaugnay po ng paggamit na unlicensed firearms. Sir, among sa mga employed strategies po natin to encourage more surrender firearms, ano po yung pinaka-effective? Ang pinaka-effective po natin, makikita po natin yung kampanya natin, tinawag natin na Project RTP. Ito yung restrict, ito yung iron hand approach. Ito po, ma'am, yung pag-apply ng search warrant, pagkahandak ng checkpoints, yung mga bakal natin.
At yung tinatawag natin na track, ito naman po yung intelligence-driven operations po natin. Inaalam natin kung sino may mga loose firearms. At ito po ngayon, yung 858, ito po yung soft hand approach po natin. Ito po yung pagtawag natin ng permit. Makikita po natin dito na sa buong kapuluan po natin ng Police Regional Office 6 po, may pinakamataas na konfiskasyon ng loose firearms. Bilang pagpapalakas ng police community relations po natin, kasama yung ating community at ang ating mga local government, especially yung ating barangay. Pag self-approaches nyo, walang kaso yung Wala na po. Yan po yung ating binabargain po sa ating mga kababayan na may loose firearms. Sinasabi po natin, meron po silang dalawang choice. Una, alam natin na sila ay may loose firearms. Sapagkat yung iba po dyan, hindi dating lisensyado at hindi na po nila na lisensya. At pangalawa, kung hindi po nila i-tatag-in yung kanilang loose firearms, ito po ay magre-resulta sa pagsasampa ng kaso. Pero sinasabi po natin, ito ay bahagi ng negotiation o usapan na wala pong coercion dito. Ito po ay sa pag-surrender ng firearms sa ating mga kababayan. Pero kalaki po sir impact itong mga over 800 plus natin na nakuha mga firearms. Alam ba naman po natin na may mga insidente po tayo kung sa away na ginagamit ng loose firearms. Kaya nga po ang sinasabi natin, ito pong project activity natin ay soft hand approach kung saan gusto natin patuloy na mapababa yung mga insidente na paggamit po ng loose firearms. Compared sa last time na presentation, 800 plus na ito ngayon, last time, mahaba-habang taon yun. Ano po nangyari? Bakit marami ngayon yung accomplishment natin? Ito po dahil in-intensify po natin. Ang mapapansin po ninyo, hindi lamang yung 5 Police Provincial Office natin at yung ating ICP o sinama na po natin yung Regional Mobile Force Battalion po natin. Kung saan sinasabi natin, tulungan nyo yung ating Police Provincial Office at City Police Office para lawakin natin yung ating operations sa soft-hand approach ng loose firearms. So, ibig sabihin, sir, marami pa yung mga loose firearms dito sa Region 6? Makikita po natin sa 2.5 buwan na 858, ilang porsyento po yan nung nag-present natin ng una. Hindi natin ma-account talaga kung ilan po talaga yung exactong numero ng loose firearms. Pero ang alam po lang natin na maganda yung cooperation ng ating police community relations, yung ating community engagement sa ating mga kababayan at sa ating mga barangay officials na nakikita natin na maganda yung resulta. Sabi nga po natin, possible one crimes na less yung nagawa natin per firearms na nakumpiska natin at patuloy na magagamit kung sakasakali ito sa mga iba't ibang krimen kung hindi natin naagapan yung ganitong kumpiska ng firearms. Active tayo sa confiscation at saka sa pagpasurrender. How about po sa prevention? Ito na po yung pinaka-prevention po natin. Sinasabi nga ito ay prevention sa posibleng pagkukumbit ng krimen kung hindi po natin nagawa ni pasurrender kung mga firearms. How about sa pagpapasok dito? Ang sinasabi po natin dito, sa dating lisensyadong firearms sa 858, meron po diyang 4 yung dating lisensyado. Ibig sabihin, yung 4 po, mas madali po siyang itrack sapagkat alam na po natin. Yung all others na 800 plus, makapansin po natin, ito po talaga yung pinagtiyagaan ng ating mga kapulisan na puntahan sa mga barangay official, sa mga bahay-bahay para ipasurrender po yung kanilang firearms. So makikita natin, bilang bahagi ng ating trusted na programa dito sa Western Visayas, malakas po yung tiwala ng ating mga kababayan na kapag sila ay mag-surrender ng firearms, sila po ay hindi kakasuhan at naniniwala sila sa programa natin na patuloy natin pababain yung ating hitbox. Sa campaign na to, sir, yung pinakamaraming within 2 months, yung Iloilo Police Provincial Office, which is overwhelming, 400 plus. So, naging active po ba yung Iloilo Police Provincial Office? Ang numero na pinapakita natin po ay 858 ay hindi lamang po datos ng 858. Ang tinitignan po natin dito yung tiwala na binigay ng ating mga kababayan, ng ating mga kabarangay officials dito po sa PNP ngayon sa Region 6, kaya po nila ginawa nito. Ito po ay team effort ng Police Regional Office 6. Hindi lamang po ito kaugnay ng paramihan kung ilan na naiturnover ng sa Police Provincial Office, kundi yung bilang kabuuan ng Team PRO 6. Last time, sinabi mo na dito ka magbe-base ng iyong assessment sa mga provincial director. Ano ngayon, sir? Tama po. Ang pangyayari po ng krimen, unang-una, sinasabi po natin that the PNP personnel dito sa Region 6 must be able to prevent and control crimes. Ang pangalawang ating pong criteria, kung hindi po nila ma-prevent yung control crimes, dapat po mabigyan natin ng solusyon. Patuloy yung audit performance ng ating pong R7 at ng ating DRDO, kaugnay ng mga insidente na nangyari sa kanilang mga municipal police stations na hindi nabigyan ng solusyon.
So bahagi po nito, makikita natin pag may nangyaring insidente, hindi nabigyan ng solusyon, ito po ay magiging bahagi ng audit performance ng ating po mga station commander at chief of police. Sir, have identified na, sir, saan yung source ng mga loose firearms? Kung makapansin po ninyo, ang description o specifications po ng mga firearms na makikita natin to, ito po ay halos locally production po o locally made po. Are you running after them also? Do you want to produce ng mga firearms? Hindi po makapansin natin, hindi po ito katulad ng mga nababalitaan natin sa ibang lugar na may mass production. Ito po ay makikita natin ng mga modified na firearms, yung mga old firearms, minodify po nila at ginawa nilang maging magagamit po. So wala po tayong malaking hindi natin pag-usapan ng sindikato rito. Sir, sa auditing ng mga police officers, rated lang ba tayo? Kailan? Wala po tayong deadline sapagkat hindi naman po tayo naniniwala sa deadline. Alam po ninyo, ang pag-audit po natin sa performance sa loose firearms, isa lamang sa bahagi. Halimbawa, kung may siyang shooting incident at hindi niya nabigyan ng solusyon, pero malakas naman ang kanyang kampanya o resulta sa kanyang halimbawa sa anti-logging operations, sa illegal fishing, kanyang performance, ito po ibabalansahin po natin. Sir, with your appointment as Director of PRO6, Patian si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. So, muna no, sige-sige ang pag-monitor man sa aton PRO6 sa mga police units sa ila performance para nga ma-check no kung gatrabaho gid man ang aton police para nga mapahagan-hagan ang kriminalidad sa ilang lugar. Ang pinaka-importante subong iti tigkiliwi nga daan iban sa aton hindi nakapaminsar sa insekto, mangawat lang para nga may ikaon ang ila pamilya. Ti ano galing ang pamatsyag sa inyong mga bata, sawa, kung ang ginakaon nyo gali, alin sa kinawatan o kung alin sa illegal. Kain gidya ang kabudlay kung legal nga pamaagi ang pag-ubra mo. Pinantandaan gid sang aton nga mga kauturan. Minutos makaligat sa takna nga alas 2 sa hapon. Magatag lang ita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itapuetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. 41 minutos, magkaligid sa takna alas 2 sa hapon. Parang kamong nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Sa antes kita magpatpat sa dugang panaton ng mga balita, i-check ta na yung latest update sa lakat sang panahon nga igadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Pilipinas Weather. Magkaupo na to sa piyak nga linya Pag-asa Weather Forecaster, Leonor Silvestre. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Hi, hello. Maayong hapon. Muna yung ating latest weather update para sa karon ng adlaw sa Lunes, August 10, 2026. So, southwest monsoon na nag-aapekto sa may Luzon kag western section of Visayas. And then, may yara kita nga ginamonitor nga isa ka tropical storm nga may international name nga Pelo. Nga kung sa diin ay orihin na siplatan kay ginang alas 8 sang aga nga ang iya sentro ay yara sa may 2,765 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 75 km per hour near the center kag gastanas nga up to 90 km per hour. Ang iya hulag ay pa eastward at 35 km per hour. And then ang ini nga bagyo ay wala man siya ta direktang apekto sa aton, and then base man sa iya movement ay papalayo man siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. And then diri naman sa Western Visayas ay maga-eksperyensya kata sa magaluong mga kalangatan, may mga laptalap ng mga pag-ulan pangalat kag panaguob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius ang adlaw na butla kagining alas 5:39 sang aga kag magatunod ni alas 6:11 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Madamo nga salamat Pag-asa Weather Forecaster, Leonor Silvestre. So may tumagabi ng latest update sa lakat sang panahon ng gindulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. 44 minutos, may kaligid sa tekna ang alas 2 sa hapon. Sa dugang panaton nga balita mga kabyanan, sa data sang City Disaster o City Emergency Operations Center as of 7 a.m. naglabot sa 148 ka pamilya ukon 500 sa 67 ka individual ang naapektuhan sang malaing nga tiyempo sa syudad kag 12 ka mga insidente ang na-record sa lain-lain nga lugar nga nalakipan ini no sa mga nagkalatumba nga puno kag poste. Kag di naka-record man sa 71 ka pamilya, nuko masobra 200 ka pumuluyo nga evacuate sa mga evacuation centers. Samtang 101 ka balay iban pa nga mga struktura nga ginbalitang naguba lakip ng 4 ka totally damaged. Sa Haro Plaza, 3 ka native trees ang natumba samtang 6 ang natenga masalbar o nabalik. Suno sa City General Services Office, saggatos ka personnel nila ko po ng mga volunteers na nagiwat sang clearing operations sa mga apektado nga lugar. Mga kabinan, sa na-observe nato no, hindi lang man
tungod sa karon no may malaing nga panahon pero na-observe naton nga do halos kada aga iwat gidya ang biyahe sa mga fiber vessels dira sa Jordan padulong sa syudad sang Iloilo. Lantaw naton ang previous nga post no sang local government unit mga kaabyanan sang Jordan. May kang tanan no sa sining problema dira nga ti kada aga gidya laba ang pila kay ti sadto hindi man amo ni kadamo ang pila kag ti masiling bala nagahatag huol sa mga pasahero kay ti dapat maintindihan sa aton nga mga tagpalamati nga ti siyempre basta aga tanan dali kina iya magbiyahe gadali ina tanan makapadulong sa ila tagsa ka mga trabaho o kung transaksyon. Hindi lang kada Lunes no pero mas lala gid kun Lunes. Kung basihan naton ang post no sang local government unit sang Jordan, ang meeting ginpatigayon June 2 ha. Ano na kita subong? August 10 na kita. Okay? Nagpatawag sang meeting si Mayor Attorney John Edward Gando, urgent meeting with the Maritime Industry Authority Marina, Philippine Coast Guard, kag ferry operators nga nagabiyahe Jordan to Parola, vice versa para i-address ining mga concerns sang malaba nga pila. So, Hunyo pa lang, pagbukas ng klase, na-observe na ini sang local government unit at isway nagpatawag sila sang meeting. Sa meeting, may mga post, no? Kag hindi lang man mga post, kita mismo mga gabyanan, kinagabiyahe kita adlaw-adlaw, may experiencehan naton ina. So may mga footages from mga netizens naton sa sitwasyon sa Jordan kag Parola, duha ka wharf gid nga ti apektado sa sining malaba nga pila. Kag natukiban nga ang pila ka mga fiber vessels were undergoing dry docking. Amo ni ang mga ferry ang way nagabiyahe subong. Ferry 1, 6, 8 kag 14 sang Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative. MV Margo naman kag Manok-Panok nga gina-operate sang Buena Vista and Jordan Ferry Incorporated. Pero ang isang ginhambal diri nga 3S1 Transport nagabiyahe na niya kada adlaw kay nakita nato nini. Ang mandatory dry docking process usually takes 7 to 10 days. 7 to 10 days, why mangyapon? However, may pila ka mga vessels nga may mga compliance requirements pa nga kinahanglan. Nalakipan sang damage control plans, electrical plans, kag issuance sang safety certificates antes mag-resume ang operations. Ginpresent sang Marina, nag-assure sila, gin-assure nilang stakeholders ng agency would expedite and fast-track the necessary processes to ensure the continued operation of the fiber vessels without compromising safety. Samtang si Mayor Gando nagsuggest sa mga operators na maghimo sang joint appeal sa Marina Administrator para i-prioritize ang processing sang Guimaras fiber vessels. Nagakadapat lang kay nga ang probinsya sang Guimaras, mga kabyanan, isa sa mga probinsya nga una nga nagsunod sa modernization program sang DOTR. And we hope tani ma-highlight ina. Kagti July take note. June, July, August. Way mangyapon kada adlaw ma-experiencehan mong laba nga pila. Pero kung kung nagabiyahe ni tanan, nagkapati kita nga hindi magpugok ang pasahero. Totoo na kay nga ang ferry 1 ang capacity 80. Mga 70 to 80 na. Ang ferry 6 mga 80 man ni. Ang ferry 8 60. Ang 14 dako niya times 3 niyang makarga niya. Mga 180. Kag ti subong magamit mo gid yang lain simpo subong. Diba? Ti anon mo subong kay tubtob subong ay pa. Ang luyag naton makuhaan sini siyang update sa mga masunod nga adlaw ang Maritime Industry Authority anong status
Namitani ko ng taga-marina maobserbar man dito bala sa sitwasyon sa pantalan para makita nila ano ang mga ginaproblema sa aton nga mga kauturan, anong concern nila. Diba? Para nga ti mabalaan nila nga aamo niyo. Kag sila mismo makatagman sang update. Kag ti ang sa part naman sa mga operators kung ano naman ang mga ginapa-comply, dapat i-comply dayon. For example ha, sa sulod sang isa ka opisina kung anong kinahanglan nga trabaho nga ginapangayo sa inyo, pasa nyo dayon. Hindi nga hulaton yung pang deadline or pabuyan-buyanan nyo. O, diba? So, muna dapat, hindi lang ang Maritime Industry Authority sini ang dapat magtingwa nga mapadasig ini, pating mga operators. Kiti August na kita, ha? Para sa mga sakayanon naton nga mga kauturan, balaan nyo man ini, no? Ngati, ang mandatory dry docking process usually takes 7 to 10 days. June tong meeting. June 2, 2026. Ano na kita? August 2026. So ano, ang luyag naton may baluan, ano ang rason nga ang wala pa makabiyahe ang mga vessels? Kay apektado ang biyahe sang aton nga mga kauturan. Iti kung nagabiyahe lang ni tanan, hindi ni mag-amo ni kadamo ang pasahero. Ang isagid sa na-observe naton Lunes, terrible gid. Lunes kag Biyernes. Ang Biyernes papuli naman. Pero kung manutaran man sang aton nga mga tagpalamati, labi na ang mga nagabiyahe, papuli gimaras, kung gabi kisa may mga may mga pila na. Hindi lang sa area gani isang hurtan, pati Buenavista kaysa may mga man. Dapat masolusyonan ini, buligay ini dapat, no? Ang LGU Marina. Kagti ang gidi ang mga operators man, kagti kung anong dapat i-comply gid nila, kagti ang Marina naman kung anong mga kinahanglan anuhan nila dayon. Pero ang ilang ginapasiguro nga hindi lang makompromiso ang safety. Kaya malaan taman ng natabo. Kag na-observe na to, no? Gina-prioritize ang safety gid, labi na kung lain simpo. May pugada, kundo dagkong ibalod, ginapauntat gid temporaryo ang biyahe. minutos makaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Ang iban pagit nga mga balita patpato nato sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Antes sina ginatamyaw tanay isang mayong hapon ang aton amigo, no? Suki naton nga tagpalamati si Migo Austin Dick Montaño. Tutok sa aton, no? Watching from Leyte. Antes pag kita malipat, happy birthday sa amon nga admin officer. Happy birthday kay Ma'am Tintin Durol Mansano. Salamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio. Mr. Verbor Aventura sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo nabatian ang mga labing ulihing nga kasayuran. Bulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa.